Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik tayong muli mga kabayan dito sa ating channel. Kahapon, hindi tayo nakapaggawa ng reaction video dahil mga kabayan ay nakatutok tayo sa live na election mga kabayan. Talagang may napansin tayo mga kabayan na talagang parang merong glitch na nangyayari. Kasi for example, ang dami na nag-post nito mga kabayan, yung kay mga bandang alauna ng madaling araw sa Pilipinas mga kabayan, yung kay Bongo naging 21. Diba? Naging 21 million, yung 26 million na mga kabayan. Diba? Paurong, no? At ang katwiran dyan, George Garcia at paliwanag niya mga kabayan, naglinis, no? Nilinis daw mga kabayan yung mga double. Ewan ko kung ano mga double yun mga kabayan. Nakapagtaka lang dito, pabor ba kayo mga kabayan sa mga lumusot, no, na kandidato? Ako, kung ako hihingin ninyo ang opinion mga kabayan, tayo hindi naniniwala dito sa result na to. Pero ito kasi mga kabayan, itong kay Bam Aquino na to at kay Pangilinan, na-predict na nila yan mga kabayan. Diba? Na-predict na nila yan mga kabayan na sila pang number 2 at si Kiko ay pang number 5. Nakita ko kasi yung prediction nila mga kabayan. Itong kay Lito Lapid, hindi rin natin mga kabayan matanggap tong kay Lito Lapid na to. Paano to naging number 11? Pumasok pa yan mga kabayan. Anong nangyari sa mga Pilipinong botante? At hindi pa sila nadala dito. Hindi nga natin nakikita to mga kabayan si Lito Lapid dyan sa Senate. Diba? Sino nakita sa inyo? Nakita ko to last time mga kabayan nung nagdidinig doon sa Pogo-Pogo issue. Yan, kasi Dawit mga kabayan ang pangalan niya doon sa isang building, no? Doon sa lugar niya mga kabayan, Dawit ang pangalan. Kaya yan, nagpakita, no? Nagpakita sa Senate. But anyway, no? Ito kasi mga kabayan, ang prediction, ayan, no? Prediction yan mga kabayan ni Bam at saka ni Kiko. Isipin mo, kumain lang mga kabayan sa dahon ng saging. Kinain yung dahon ng saging at sinabing masarap mga kabayan. Nanalo, pang number 5. Ang lakas, no? Tinalo si Congressman Marcoleta. Pang number 6 lang si Marcoleta dito mga kabayan, no? Pero siya pang number 5. Si Tulfo, lakas. Number, dalawang Tulfo na mga kabayan yun ng senador. Ano? Nangyari. Ayan. Napredict na nila mga kabayan. Pakinggan natin si Bam kung ano ba ang sinasabi nito. At anyway nga pala mga kabayan, no? May mensahe nga pala mga kabayan si Nicholas Kaufman, no? Ito, kapapasok lang nito mga kabayan. Ngayong araw na to, no? Sabi dito mga kabayan ni Kaufman, the electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines and its total rejection of the Marcos government vain attempt to stamp out his legacy. O, ayan mga kabayan. Mensahe yan ni Nicholas Kaufman. Isipin ninyo, no? Abay, nilampaso ang mga Nograles mga kabayan sa Davao. Talagang pinakita ng mga taga Davao mga kabayan ang solid nilang pagsuporta, no, sa mga Duterte. Hindi nila mga kabayan na kumbaga pinabayaan na talagang kanilang mayor, no, sa Davao kumbaga mapapahiya mga kabayan. Kita ninyo, landslide yung boto ng mga taga Davao sa mga Duterte at sa kalyado niya, no? Ngayon hindi natin alam mga kabayan kung paano manunumpa si PRRD niyan. Kasi nandyan nga sa dahig. At ito, may mensahe din dito mga kabayan si Kiko. Ito ang nakakatawang mensahe niyan mga kabayan. Alam niyo kung bakit ko binibigay sa inyo ang mga komento nitong mga to o mga pagpapasalamat kasi hindi natin matanggap mga kabayan. Hindi ako makapaniwala na pumasok itong mga to. Lalo na to si Kiko. Isipin ninyo sa mga survey, diba? Napakalayo ng mga to. Kahit si Bam nagsasabi na napakalayo niya sa survey. Ito si Kiko, di ba't paiyak-iyak pa nga mga kabayan sa Mindanao, no? Si Sharon Cuneta, iboto daw natin yung kanyang asawa. Ito mga kabayan, sabi niya, hindi po naging madali ang ating laban. Ay totoo naman mga kabayan kung di ka kumain sa kaldero. Pakita ang kaldero. Sa bawat pagod, luha at dasal, kasama ko kayo. Aba, sino sumama kaya dito? Kasama ko kayo, hindi pa tapos ang laban. Simula pa lang ito ng mas matatag na pag-asa. Maraming salamat po sa lahat ng naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. So, ano kayang gagawin nito mga kabayan diyan sa Senate? Naging senador na to dati. Aywan ko mga kabayan, ano ba nangyari nga sa eleksyon na to? Talagang parang parang na-predict nila, no? Na-predict nito ni Bam at saka ni Kiko yung kanilang number, no? Talagang kumbaga napakataas mga kabayan ang kumpiyansa nila na sila ipapasok mga kabayan sa top 5, no? Silang dalawa, si Bam at saka ito si Kiko Pangilinan. Ano ba nangyari sa atin mga kabayan? Talagang wala sa politika o mga kabayan ang problema, nasa mga Pilipino.
Ay, tingin ko yung nagkaroon talaga ng matinding ano dyan, dayaan mga kabayan. Diba? Ang dami nagko-complain. Si Senator Amy, marami daw nagsusumbong na talagang merong hindi na re-read yung vote. Yung isang vlogger mga kabayan sa Davao, diba? Nagko-complain. Okay naman yung shade. Siyempre, alam mo na mangyayaring ganyan, merong madidisqualified yung boto mo. Kaya pinagiging niya mga kabayan mag-shade. Abay, kita mo na-disqualify pa yung boto niya. Naging unreadable mga kabayan, 13 lumabas. Diba? O ito, pakinggan din natin mga kabayan itong si Bam. Si Bam ay meron din itong mensahe, no? Ito, pakinggan natin mga kabayan. Nasaan ba si Bam? Bam, nasaan ka na Bam? Nawawala si Bam mga kabayan. Ito yung may mensahe din. Ito, pakinggan natin ang sinabi ni Bam. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, nung nagsimula po tayo, napakalayo po natin. Pero unti-unti po nating naayakyat ang ating estado. Gawa po ng tulong ng Diyos at syempre ng sipag, tiyaga at pagtutulungan ng taong bayan. Sa palagay ninyo mga kabayan, ako talaga hindi mapalagay kasi yung eleksyon ay talagang matindi mga kabayan. No? Ang dami talagang problema, isipin ninyo. Yung mga glitches na nangyari, yung iba napalitan yung pangalan, mukha ni Bam yung nakalagay, ibang pangalan na nakalagay, no? Pero napakalayo nung numbers, no? Si Bongo, iba rin ang nakalagay. Si Bongo mga kabayan, kagabi ano tayo nanonood, ang mukha ni Bongo mga kabayan ang nandun sa number, pero yung pangalan, ito si Bam Aquino. Yan yung matinding glitch mga kabayan sa live cast kahapon, no? Sa TV mga kabayan, dyan sa GMA. Kaya nga nakita natin na biglang naging 21 million, yung 25 million. Yun yung malindi. Kasama syempre ang kabataan. Ngayon po, napakalaki na po ng ating mandato at sisiguraduhin po nating seseryosohin po natin ang trabaho ng pagiging senador ng Republika ng Pilipinas. So, ibig sabihin mga kabayan, nung naging senador to noon, ay hindi to nagseryoso. Diba? Anyway mga kabayan, ano ba? Yung bang mga senador ngayon ay talaga bang makakatulong, no, na hindi ma-impeach ang ating vice presidente? Yan yung malaking tanong kasi mga kabayan, no? Kasi marami nagsasabi na may mga pumasok, dilawan mga kabayan, no, pink lawan. Ito si Bam kasi mga kabayan, dilawan niya kiniklaim yung sarili niya noon, pero ngayon pink lawan na, di ba? At anyway nga pala, no, congrats nga pala sa mga politikong nandyan sa Congress na nalaglag kay Abante, kay sino pa yung mga nalaglag dyan mga kabayan na hindi nanalo? Si Gwen Garcia ngayon nagko-complain mga kabayan, may petition siya, no? Ayaw pa lumaki sa opisina niya, kaya tinaboy na siya mga kabayan ng kanyang mga kababayan doon na Cebuano. Eto mga kabayan, dito tayo kumuha ng explanation kay Tequila mga kabayan. Tequila. Yan. Pasok nila, yun ang una nilang gagawin, di ba? Pag-resume ng Junto nga eh. So dito natin ilalagay inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Tingnan natin mga kabayan kung tama ba ang analisa nito ni Tequila. Mga Acquittal. against conviction. This is the middle ground. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, o maaaring magbagong isip, o maaaring namamangka sa dalawang ilong na hindi naman kakaiba sa politika. Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin sa holdover senators. Sige. Okay, ako muna. Siyempre si Senate President Chis Escudero. Matik yan. Admin yan. Hindi ko sa admin. Tama? Si Waiter kaya ni ni Lisa mga kabayan. Kaya matik yan. Administrasyon yan. sa antay. Yes, tama. Dahil makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya na na-impeach. Estrada. Yan, okay. maaari nga. Si What about Alan, Cayetanos? sa anti-admin. Anti-admin din yan. Okay. Sir, ako gumagawa. Ito mga kabayan, no? Ito yung posible, no, na magiging against, no, dyan sa impeachment ni BP Sara. Kasi ang kailangan ngayon, mga kabayan, kung 24 yung senador, 1/3, no, ng vote para ma-impeach ang ating vice presidente. Ngayon, kailangan natin mga kabayan ng walo mga kabayan na hindi bumoto sa impeachment ng ating vice presidente ay hindi ma-impeach, no? Tingin ko mga kabayan, si Bungit ang susunod. Kailangan para ma-quit. Walo. Dagdag. Walo. Yes, napapasok na mukhang pro... Kaya nga, ang lalabas dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na Ikaw na to, sige. Oh, dalawain ko na kasi ito seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Sa antay. Antay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Subiri sa panahon na... Katropa ni Migsi ang... Yes, tama. Ito, at saka si Villanueva. Si Villanueva parang magsuswing for me Villanueva, alanganin tayo dito mga kabayan kay Villanueva. Dapat dito yan sa magsuswing.
hindi ko pa siya masyadong, yes. Saan natin siya What if ilalagay? we put him muna dito? Dito muna. Para lang meron Go ahead, tayong sir. flexibility. Go Saan ahead, si Joel? Ito? Yes. Okay, sa swing. At least, may flexibility lang tayo na pwedeng pumali dito. Hindi pala si Villanueva, mga kabayan. Dapat ito si Villanueva, dapat opposition to, no? Kumbaga, antay dito sa impeachment. Dapat itong si Gatchalian, mga kabayan. Si Gatchalian dapat. Controversy Dito clear. yan. Yes. Kasi may sagutan tong dalawang tong diba? VP Sara at Senator Si Lisa. Lawrence Wing. Ito, mataas mga kabayan ang pangarap nito ni Hontiveros. Balak niyan tumakbo yata ng presidente. Ha? Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na kayong mag... Loren Oo, Ligarda? Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Yes. Ito, Oh, paano yan? dito. Clear. Sa admin. Oo. Admin. Palagi ko mga kabayan, si Loren Ligarda, parang ano yan, anti impeachment. Palagay ko lang yan yung tingin ko. Kayo mga kabayan. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ano yan, para na silang pinagsasabong. For the VP. 2020. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, Mhm. sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Magkahiwalay. Correct. Erwin. Andun, Of syempre. course. Siyempre naman. After the Si political Migs ad. dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Dito na. Oh, ito na. O, isa Diba? na. O, dito na tayo. Possible winners. Go ahead. Ayan, 7 na to mga kabayan. Pero dapat itong si Gatchalian, no? Dapat ito yung nasa swing mga kabayan at itong si Villanueva dito sa antay. Sir, So yan. take it away. Si Bongo ba? Tatlo ko to, Oo, hindi na. hindi na yan. Siyempre, kadugtong- kanina. Bongo, matik Oh, yan. natalo ka na. Oh, yan, nakawalo na mga kabayan. Si Bato. Obvious na muna. Sure ball kung saan. Marcoleta. Siyam. Si Marcoleta to. Aimee. Marculeta. Si Aimee. Si Camille. Si Camille. Camille. Yan. Teka muna, ilan na yan? 1, 3, 6, 9, 12 na. 12 na. Dami. Mag-swing din muna yan. Oo, Sino? si Si Kiko Kiko. nasa swing. Yes. Ganon din ba si Bam? Ang nakita ninyo? Ano yan mga kabayan, si Kiko. Ano yan, matik yan, Sa tingin antay. ko si Bam dahil na-involve- Hindi ito dito sa swing mga kabayan. Hindi yan dito sa swing ilalagay si Kiko. Dapat yan dito mga kabayan sa admin kasi ano yan, matik yan, boboto yan mga kabayan kung sakaling magiging judges yan. Kailangan boboto yan na ma-impeach ang vice presidente. Dapat dito yan, hindi yan sa swing. ng iglesia, baka nandyan. Saan sa dito? Dito. Talaga? Saan tayo? Oo. That's going to be a surprise, ha? Yes. Si O, Bam? hindi na natin kung ang consensus is swing. Hindi lagay natin kung ako lang No. ang babasa dyan. I'm just saying it's a surprise. Yan, dito. Ilagay mo na yung mga alyansa sa admin. Si Bam, dapat nandito yan mga kabayan din sa, siguro sa swing, no? Sa swing. Ito si Kiko, ano yan eh, antay talaga yan mga kabayan. Antay Duterte yung mga yan eh. Kasamahan niya ni Ontiveros, ito si Bam. Di ba, nag-claim na yan na pinklawan na siya mga kabayan. So, tingin ko, pabor yan mga kabayan sa impeachment. Tingin ko lang Kasi, syempre, may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. Mag-aantay. Dito? Agree rin ako doon. Yan. Dating Kaya Vice Tano, President matik Soto yan. Sa admin? Swing. Sa swing. Sa swing. Oh, ito, maaari si Soto, swing din. Kasi yan, kung maging Senate President, through the help of the Vice President. Hmm. Okay. Ping. Para mag-ping. Si Ping, Swing din kasi to. sinasabi niya, alam mo, huwag na tayong mag-impeachment. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Swing or... Swing yan. Pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O idilagay na natin sa swing. Right, sir. Sino yung Oh, mga- dito lapid. Lito Lapid, admin. Admin. Yes. Lito Lapid, wag nyo nang ibilang yan. Wag nyo nang ibilang yan si Lito Lapid. So, ang klaro natin dito as far you two are concerned, 5 ang nasa admin. Ayun mga kabayan, no. Okay to, no. Dito pa lang makikita na natin na talagang ang impeachment ng ating vice presidente ay talagang mukhang malabo na mga kabayan. Malabo na kumbaga magdire-diretso 'yan. Ang isang posibilidad, no, na maaaring mangyari itong kay Bungit mga kabayan. Yan yung posible, no, na maaari mga kabayan ma-impeach. Yung isang problema kasi isipin ninyo yung mga kaalyado niya dyan sa Congress. Ang dami mga kabayang nawala lalo na yung mga bida na mga committee. Si Paduano mga kabayan, tanggal na yan. Siyempre ano bang pangalan nito? Si Boy Google, wala na rin, no? Si Abante, wala na rin mga kabayan. Si Kimbo, wala na din. Si Chua mga kabayan nakabalik at saka itong si Luis Tro. Ano ba nangyari sa Batangas? Bakit natalo si Rani Abo mga kabayan? O ayan, ilan na lang mga kabayan at for sure, no? Iyang mga bagong congressman, yan ay papabor na mga kabayan. Ngayon, ano pa lang yan? Kumbaga,
hindi pa yung nakakapag-decide. Pero in soon, mga kabayan, yung mga bagong congressman, papanig na yan, mga kabayan, sa Duterte. Kay BP Sara kasi, alam nyo naman, mga kabayan, maaari, no? After this year, no, 26, mamaaring mag-declare na si BP Sara na tatakbo ng for president, 'di ba? Yun yung posibilidad. At syempre, ay ang mga yan ay kailangan na, kumbaga, humanap na ng kanilang kakampihan or humanap na sila ng papanigan kasi yari sila, mga kabayan, sa 2028, 'di ba? Lalo na kung sila ay magiging, kumbaga, walang papanigan. Dito pa lang, mga kabayan, sa nangyaring botohan na to, kitang-kita naman natin, mga kabayan, no? 'Di ba? Diyan sa survey, diyan sa lumabas pa lang na mga datos na yun, alam niyo, nakakapagtaka lang, no? Yung sa mga OFW na result, mga kabayan, kasi tayo ay tumitingin ng resulta dito sa Comelec mismo, mga kabayan, na site, talagang parang may something, no, mga kabayan. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Ito ang mga boto, mga kabayan, ng mga OFW. Ayan. Ito, mga kabayan, ay sa Middle East, Lebanon. Lahat, mga kabayan, dyan, ng mga matataas. For example, no? Ito, mga 1,000 plus na to, mga kabayan, yan, Duterte, ha? Ito, si De La Rosa, si Senator Bato, yan, mga kabayan, ang taas ng boto. Ito, si Bongo, 1,000 plus din. Sino to? Si JB Hinlo, mga kabayan, 700. Sino pang pinamataas dito? Lambino, mga kabayan, Makikita nyo dyan, lahat ng matataas na boto, ano yan, Duterte, no, mga kabayan. Ayun, si Dr. Mata, ito si Marcoleta, ang taas, tigo 1,000, mga kabayan. Siyempre, hindi naman ganong karami, no, ang butante talaga dyan, no. Kibuloy, mga kabayan, si Kibuloy, no, hindi nakapasok. Ito, si Salvador, mga kabayan, nasa 900. Si Soto, mataas din ang boto dito sa Si Soto, sino pa? Tulpo, si Erwin, talagang mataas din ang boto. Si Villar, 300. Ito, mga kabayan, sa Lebanon. Sa Jordan. Tingnan natin, mga kabayan, sa Jordan, no? Ayan, tataas sa ito, kukunti lang, mga kabayan, ng mga OFW sa Jordan, pero tingnan niyo yung mga resulta ng matataas ang vote. Ito, 400, si Jimmy Bondok. Ito, 200, si Cayetano. Si De La Rosa, mga kabayan, 500. Sa Jordan, ito, si Senator Bongo, 600. Hinlo, 300. Hunasan. Si Hunasan, mga kabayan, hindi nakapasok, no? Si Lambino, ang tataas dito, mga kabayan. At lahat ng matataas dyan ay mga Duterte, mga kabayan. Kahit kayong mag-check, ito pa, Egypt. Wala yung Egypt, mga kabayan. Wala pang result, no? Ito, Syria, wala din. Qatar. Ba't walang lumalabas sa Qatar? Refresh natin, mga kabayan, ha? Dito mapapansin ninyo, no, na talagang yung mga overseas workers, no, mga kabayan natin na OFW ay talagang mga kabayang kumbaga masasabi natin na pabor. Ito, mga kabayan, sa Asia, no, Asia. Ito, Hong Kong. Tingnan natin, mga kabayan, sa Hong Kong, taas din na nakuha dito ni Abalos, Ito, mga kabayan, 14,000, Bondok, mga kabayan, lahat ng matataas. Ang dami palang Pilipinong OFW sa Hong Kong na nakaregister, no? Sino pa? Ito, si Cayetano. Lahat, mga kabayan, ng OFW talaga, binuto yan Duterte, no? Plus 2. Ayun, 20,000. Sino to? Si Bongo, Hinlo, Hunasan. Kita niyo, mga kabayan, ang tataas na sa OFW. Dr. Mata, Marcoleta. Si Kibuloy, 10,000 sa Hong Kong. Si Rodriguez, 12,000. Salvador, 11,000. Kita niyo, mga kabayan? Villar, 5,000. Ang dami dito ng halos lahat, no? I-check nyo na lang, mga kabayan, dito sa website ng Comelec. Kasi dashboard natin, mga kabayan. Ayan, sa dashboard natin sa Pilipinas, mga kabayan, ay 99.12 na, no, ang naisumite. Dito naman sa overseas, mga kabayan, is 96.69% ang naisumite na. Ito, ang mga province and district, ayan, 83. City municipality, 97. At overseas, ito, 81.
Yan yung mga average, no, mga kabayan, na lumabas na dito sa resulta ng election, mga kabayan. So, matik yan, no, mga kabayan, na talagang medyo may something wrong dyan sa nangyaring eleksyon na yan. At ayun, hanggang dito lang muna, mga kabayan, yung video natin. I hope na nabigyan ko kayo ng konting pagpapaliwanag dito sa nangyaring eleksyon, kasi talagang medyo tayo, mga kabayan, ngiwi-ngiwi tayo ngayon. At napuya tayo ng maigi kagabi, mga kabayan. So, adjust muna sa inyo, mga kabayan. See you sa susunod na video at ingat kayo palagi.